Mga kababayan ang Trump secretary alam niyo naman na ang Amerika may bago ng presidente at bumalik na uli si Donald Trump. Ngayon, ang inilagay niyang Secretary of the State ay isang against sa China. Matindi to mga kababayan. Against, tingnan niyo naman, against, talaga tumutulog sa mga incheck na yan, mga buwisit. Okay, no? So, itong bibigyan natin reaction, no? Ito yung pamagat, Trump secretary, malaking gera to. Stop messing with US. Pagsisisihan ng China. Yan, pagsisisihan ng China na makipaggera sa US. Yan. Ayan ang sabi ng Trump secretary, Ito yung pamagat na ating bibigyan ng reaction video, Reaction video, komentar, suggestion at kung ano man ay inyong mga saloobin dyan tungkol sa West Philippine Sea. So pwede rin kayo makibahagi dyan by comments. Okay, reaction to So kung bago pa lang sa aking channel mga kababayan please huwag nyo muna kalimutan mag-subscribe at like and share na rin Okay mga kababayan don't forget like and share na lang at subscribe. Okay. So, and also please paki-subscribe din kay Melv's Castle. So, itong video na to sa kanya ko. So, bibigyan lang natin ng reaction to kasi ito yung mainit na balita ngayon sa West Philippine Sea. Alam niyo naman West Philippine Sea, napakagahaman nitong mga incheck na to. Okay, so umpisa na natin. Trump administration pinagbantaan na rin ng China. Kung hindi kayo lalaya sa exclusive economic zone ng Pilipinas, papatawan kayo ng US ng napakabigat na sanction. Babalaya na magiging bagong US Secretary of State na si Senator Marco Rubio. Anti-China ang... Ayun pala bagong State Secretary ni Donald Trump. Si Rubio, Marco Rubio. Talagang galit na galit sa China. So matindi to. Matinding babala to ng Secretary of State ni Donald Trump. Isa sa sekretary ni President Trump, pabor na pabor sa Pilipinas. Dagdag pa ni Senator Rubio, kung seryoso ang China ang gustong mapag-ayos sa Estados Unidos, ipigil nyo muna ang lahat ng illegal na action nyo sa West Philippine Sea. Iatras nyo lahat ng barko nyo at pauwiin niyang illegal na master ship. Itigil na rin ang military confrontation sa Taiwan. Mabibigat nga ang mga binitawang salita ni Rubio. Pero sa mga nagsasabing bakit hindi na lang bombahin to ng US Navy ang monster ship, hindi naman kasi umaatake ang China. Kaya walang dahilan ang US Navy para umatake pabalik. Hindi raw Amerika ang magsisimula ng gulo. Kung gusto ng China ng magkagulo, sige, simulan nila. Hindi aatrasan ng US ang hamong gera ng mga Chinese. There's the one thing I would point to here. Ayun naman pala ang inihintay ng lahat, pati ng US. Ang mag-umpisa, ang mga incheck na sila, umpisahan nila ang gera. At hindi atras ang US laban sa kanila So ito lang pala ang inihintay nila. Kasi itong ginagawa ng mga incheck na to, di ba Itong ginagawa kasi puro mga provocative action lang Kumbaga mga pananakot lang Pananakot sa mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. Yan, katulad yan, pinapalibutan tayo ng mga monster ship. Ang monster ship na yan, isang provocative action o pananakot yan They're threatening the Filipino. Baga tinitira nilang damdamin ng Pilipino para matakot ba sa kanila. Ngayon ang gawain ng mga incheck na yan. With regards to stability, if the Chinese are in fact serious about stabilizing U.S.-China relations and finding avenues of which we can be cooperative and avoid conflict, then they will not do anything rash or irrational when it comes to Taiwan or the Philippines for that matter. The actions they are taking now are deeply destabilizing. They are forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have
commitments to Taiwan that we intend to keep. They really need to stop messing around with Taiwan and with the Philippines because it's forcing us to focus our attention. Kung hindi papalayasin ng China yan sa lalong madaling panahon, itutuloy ng Trump administration ang pagpataw ng total ban sa lahat ng Chinese product. Yo! Patay ka, China. Nakahanap ka ng katapat mo. Lubayan mo na kasi. Yan, tingnan nyo naman ha. Isa pang ipapataw ng Trump administration ha. Total ban. Tingnan mo, matindi yan ha. Total ban sa lahat ng produkto no, galing ng China. Matindi yan. Sigurado dapa ang kanilang ekonomiya. No? Once na hindi tinanggal ng China ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea, na ang yayabang no, porket maraming mga barko sila, kaya na nilang takupin ang buong West Philippine Sea. Doon sila nagkakamali, no? Mga ugok sila. Ang Pilipinas. Nirelto pa ni Senator Rubio ang People's Liberation Army. Napakasinungaling nyo. Pati kasi ang Amerika na uto nila noon. Depensa kasi ng China sa itinatayong base militar sa South China Sea. Silungan lang daw to ng Chinese fisherman. Anong nangyari? Ginawang military base ng PLA Navy. Hindi raw yan hahaya ng Amerikang... Yun, tingnan na mo. Talaga naman napakasinungaling nitong China, no? Ayun nga, yung tungkol sa ano no, sabi nila no, naggagawin lang nilang silungan ng fisherman nila. Ngayon, tingnan nyo, ginawa military base ng China. Kumbaga sa kanilang teritoryo o ang kanilang hindi kanilang teritoryo tinayuan nila ng military base. Talagang ganyang kagahama ng mga China. At sinungaling pa. Talagang nakakabwisit lang talaga, no? Maangkin o manakaw pala ng China ang West Philippine Sea. Massive, I don't even know how to describe it, but this massive ship that the Chinese have built that's like headed towards the Philippines, and the Philippines feels threatened by it, rightfully so. We've seen this on a daily basis with the harassment and so forth, but it leads PRC is the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. They have elements that the Soviet Union never possessed. They lied about not militarizing and populating island chains in the South China Sea and the like. Niradyohan ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard. Pinapalayo tayo. Dinidikitan kasi to ng PCG para umatras. Lumalayo naman kaso paunti-unti. Parang pagong kung umusad pag-atras ng China. Dito nagpalitan pa ng radio challenge ang PCG at Chinese Coast Guard. Buti na nanatili tayo kalmado kahit dahan-dahanin nyo lang ang pagpapalayas dyan. Ipagpatuloy nyo lang yan, PCG. This is China Coast Guard, Vessel Flight 901. I'm performing law enforcement duties on the jurisdictional waters of the People's Republic of China. To avoid miscalculation, leave the area immediately and stay away from it. Over. You do not... Tingnan nyo naman tingnan nyo naman. Ayun ang turo ng kanilang bansa. Diyan sa mga tauhan nila, no? Tingnan nyo naman kung paano magsalita, no? Yung China Coast Guard, yung mga tao dyan sa loob ng China Coast Guard, sa monster ship. Nakala mo sa kanila yung dagat na yan, no? Leave, sabi niya, leave immediately. This is our China territory. Mga ugok. China. Possess and legal authority to patrol inside the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. They notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Ano kayang mangyayari kung sakaling banggain to ng Philippine Coast Guard? Yun. Tayo naman ang bumangga, ano? Sa tingin nyo, may lakas kaya ng loob ang PCG banggain niyang higanting barko? Ikomento sa baba ang salopin. Okay mga kababayan, no? So talagang dapat na talaga itaboy ng ating mga Philippine Coast Guard yung monster ship na yan, no? Itong monster ship na to, inuutosan yan ni Xi Jinping. Wala nang ibang gagawin niya, no? Hanggang sunod-sunuran. Si presidente nila, no? Inuutosan yan na mag-ikot-ikot sa ating teritoryo.
at mag-ikot-ikot at para nga kumbaga para malaman ng tao nila sa bansa nila na sa kanila yung West Philippine Sea. Alam naman yung ang kanilang gobyerno sa China, isang malupit na komunista. So kung ano ang ginagawa, kung ano sinasabi ng pamahalaan ng gobyerno nila ay ang paniniwala ng tao nila. So kaya yan ginagawa ng mga China na yan, yung kanilang provocative action dyan sa ating West Philippine Sea. Dahil talagang inaangkin nila yan, matagal na. Kaya nga once na mag-umpisa sila, iniintay na lang talaga mag-umpisa ng putukan ang China. Kaso takot naman talaga Hindi sila nag-uumpisa. Alam nila pa, once na nag-umpisa yan, babakbakan sila ng Amerika. Hanggang sa matunaw na sila. Alam nila yan, naduwag sila. Hanggang lang sila, pagbababanta, pagbubuling-buli, buli-buling, pagbabangga. Ganyan lang kaya na lang gawin. Pero once na pumutok sila, alam nila yan Alam nila yan na once na sila ang unang pumutok, sigurado yan. Gera, hindi lang gera, talagang tutunawin na sila ng buong mundo. Alam nyo naman na ang halos mga 80% ng buong mundo galit sa China, Hindi lang ang Amerika. Kaya nga, ang kawawang China to, once na pumulit pa talaga sa West Philippines. Okay, mga kababayan, so hanggang dito na lang tayo, Ngayon, kung hilig nyo yung mga ganito mga reaction video, please kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Huwag nyo kalilimutan, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay? Nasa ganun may kalat pa ni YouTube ating video sa mga netizens. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Okay?